Kung ako nado doon, sir, baka ako yung nasampig ako ng kaliwat kanan yung magamang yun. No, sa totoo lang po yun. Bawat binibitawan kong salita yan ay pinaninindigan ko. Lahat ng binitawan niyang salita, walang katotohanan. Eh, ganun kakapal na mga pagmumukha ng mga tarantadong yan magsalita sa camera ng kaya. Siguro nakain po kami ng isang beses sa loob ng 3 araw. Nung nalaman niyo po, ano po yung hakbang na ginawa ninyo para sa nangyari na yun? Yun po ang magandang tanong po, sir. Kasi ganito po yan. Para magwakas na ang kanyang kasamaan. Nang hindi na pamarisa ng iba. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin sa ating Facebook at YouTube channel. Ngayong araw po ay nandito kami ngayon sa San Juan, Batangas. Dito po sa lugar kung saan po nakatirik yung tahanan ng isa po sa kapatid ni Ate Ninya na kapangalanan na lang natin na si Kuya Justin. At ayun, nandito kami ngayon para siyempre makausap din po ang dalawang magkapatid na sila ay nagantay dito kanina pa at ipinaghanda pa kami ng tanghalian. Kaya maraming salamat po sa kanila. Subukan na lang din po natin na marinig yung side po ng mga kapatid po ni Ate Ninya. So yun guys, ngayon kasama natin yung family ni Tatay. Hindi ko na lang papangalanan sila at siyempre kaya nga natin po nakiusap ako kay ate na baka pa pwedeng maiset itong gantong setup kasi nga gusto din po ng lahat ng karamihan na makausap din natin yung kapatid. Tapos kami din, ganun din, siyempre gusto namin malaman din yung mga katanungan sa isip namin tungkol kala Ate Ninya at kay Tatay Tony. Okay? So, simulan natin kay sa panganay po, no? So, kuya, may ang tanong ko lang po sana gaano na din po kayo sa tingin nyo katagal na wala sa poder ni Tatay? Sa tansya nyo lang, mga ilang taon? Mga 13, mga 12 yan. 12 years na? Tagal na din pala, no? Okay. Si kuya naman, mga ilang taon na nawala sa poder ni Tatay? Mga 10 years. Ano, sabay na yata? Oo, kami dalawa. Pinalayas pa nga kami. Kaya kami nag-bakery. Ibig sabihin pala, hindi kayo totally talagang umalis. Pinalis po kami. Nag-desisyon kayo, pinalis. Noon po ba, mga kuya, napansin niyo na po ba noon na may something kay Tatay at kay Ate Ninya ng mga oras na yun o wala pa? Wala pa po. Bata. Kasi bata pa noon. Hindi mo namin pa ho. Noon po umalis kayo, buhay pa po ang mama ninyo? Ay, matagal na pong patay. Gawa ng, siguro po mga 10 taon ako nung namatay. Batang-bata pa pala. Yun namang kapatid ko pong babae, maliit pa, para nakasakay na yun sa bike eh. Ganun lang. Si Ate Ninya po. Ganun lang kalaki. Okay. Ibig sabihin pala, umalis po kayong dalawa, hindi ka pala kayo umalis. Nung pinalayas po kayo ni Tatay, wala pa kayong asawa noon? Wala pa po. Mga binatilyo pa ho kami dalawa. Kaya kami natuto magpanadero diyan sa Bulacan. Doon kayo napadpad noon? Magkasama kayo noon ni Kuya? Ito po, magkabukod naman po kami ng kawan. Trabaho. Uy, grabe. Pero nung time na yun, nag-aaral kayo, hindi? Hindi rin Hindi po. na talaga? Hindi na kami pinag-aral. Okay, so... Dahil ho yung tatay ko, ubod ho talaga ng tamad yun, ay ubod pa yun ng sinungaling. Prangkahan ko po din yung sinasabi sa inyo. Ay, ganun. Lahat ho ng kanya mga binibitawan salita, siguro mga palagay natin 100 na sinabi niya. Siguro tama nun, wala. Nako, Dito nga ako sa kabila. talastas ko po ang ugali noon. Grabe, kaya pala, pasensya na po Kaya Ayos lang po. po, yung mga kapitbahay po talaga nila Tatay doon, lahat po sila na nagbe-message sa akin ay sabi nila na, Kuya Marco, sa totoo lang, parang naawa na kami sa iyo kasi alam namin na lahat ng sinasabi nila ay hindi totoo. Lahat po kasi nungalinan, sa totoo lang. Kaya pala gano'n na lang yung mag-message yung mga tao guys, mas naunawaan ko ngayon kasi kaya nga gusto kong makausap sila kasi ayoko namang maniwala dun sa mga nakapalibot lang sa kanila kasi mahirap naman yung sabi-sabi lang, mas mainam na galing mismo sa pamilya, kaya ito mas maganda na nakausap natin sila ngayon. Mga kuya, nung nalaman nyo po ba na nagkaganon po si Ate Ninya at si Tatay, nasaan kayo nung mga panahon na yun? Ako naman po yung chinat mo lang na ako, no? Yung una pa, mula pa kay ninyo?
Ay, wala po akong ano daw. Silang may alam naman ano mula. Wala po ako. Anong nangyari? Nung nangyari yun, nung simula, sila kuya ang nandoon. Okay. Ano po kanina nyo yung nalaman? Sinin niya na din. Ano kwento? Ay, ganito po yun. Sa amin kasi yun nakatira bago siya nabuntis sa panganay. Nasa inyo, nasa poder nyo. Ang kaso po, umuwi siya. Pero bago siguro, sa inyo nakatira din nung hindi pa siya buntis. Oo, inampo namin. Tapos lumaya siya. Tumakas. Ang gusto niya daw, doon kapisan siya sa kanyang ama. Wala naman siya mahihita doon, wala naman trabaho ang ama niya. Pero nung mga time na yun na gusto niya lumipat sa tatay niya, wala pang wala pang something yun. Wala po. Kasi nasa poder niyo ay. So ibig sabihin, Talaan mo kuya na ampong ko na. Tumakas pa. Nagdadabo. Lumipat sa amin. Sa mga dili po sa kapatid. lumipat sa inyo. Mga ilang buwan din siya sa amin. Tapos umuwi din siya sa kanila. Tapos nabalitaan na lang namin. Parang lumalaki yung tiyan niya. Tapos may isa tayong kapitbahay sila tinanong niya bakit lumalaki yung nagalit pa nga siya, busog lang daw. Sa amin, pumunta siya sa amin ulit tinatanong namin na bakit lumalaki yung tiyan mo. Sabi niya busog lang. Tapos pag lumapit yung kuya niya, siya na may palayo. Ayaw niyang lumapit ng malapitan sa kuya niya. Ako lang talagang kinakausap nun. Kaya doon namin nalaman na hanggat sa lumaki ng lumaki, umamin naman siya sa amin. Kay tatay nga daw ganun. Pero ito po yung malaking tanong din sa amin, pati sa mga tao. Nung nalaman niyo po, ano po yung hakbang na ginawa ninyo para sa nangyari na yun? Yun po ang magandang tanong ko, sir. Kasi ganito po yan. Bilang asawa ko ng kuya niya, parang ako naging ate niya. Yun po, nilapit na rin po namin niya kay Kap pa yun. Si Kap pa yung dati. Pati yung Bausi ba yun si edi may pirmahan na kami, may schedule na nakukunin na siya. Anak niya na yung panganay niya. Kaso edi umuko na siya. Nung may araw na siya nakukunin na, siya pong umurong. Umayaw po siya. Doon pa lang po. Kaya po nung mga interview niya nung una, nagagalit din po kami kasi yung sinasabi niya na walang tulong, hindi po yung totoo. Kung ako doon sir, baka ko yung nasampig ako ng kaliwat kanan yung magamang yun. No, sa totoo lang ko yun. Bawat binibitawan kong salita yan ay pinaninindigan ko. Kasi kung talagang naririnig nyo na hindi naman talaga tunay ako. kahit sinong tao, di ba? Opo. May inis kapag alam mong tumutulong ka sa abot ng mga kaya mo, tapos sasabihin hindi ka ang tulong na natatanggap. May inis ka talaga. Sa totoo lang po. Pero ibig sabihin pala, para malinaw sa mga tao, ibig sabihin po pala, before po inaksyonan yun, nung sa panganay pa lang. Yun po. Kaya ako nga po minsan nagagalit ako sa mga nag-comment. Pinapatulan ko talaga Nagpapatol talaga ako. Kasi sabi ko sa kanila, hindi nyo kasi alam yung katotohanan. Kasi bilang kami, alam namin at ako mismo ako mismo nagperma doon na para siya makuha ng DSWD. Kaso siya mismo umayaw. Kasi ang gusto namin, pag andun siya sa DSWD, hindi na, hindi siya madadagdagan. Tapos masisafe pa yung buhay niya doon. Kaso siya mismo ang umayaw So malinaw sa mga manonood natin, sa mga nag-message, paulit-ulit ko po ito sinasabi sa inyo, wala pong magagawa ang otoridad kapag kayo mismong subject pa ay umaayaw. Kagaya po ng ginagawa din ng MSWDO na yun nga, kagaya na sinabi nila na inireport na handa ng aksyonan pero umaayaw yung mismong subject. Kaya yun, nafe-fail po lahat ng dapat na naisagawa na noon pa. Okay. So bali po, kayo po bang magkapatid? Nabisita pa po kayo doon? Ako po, kabibisita ko lang po nung nag-chat po itong ate sa akin na buntis na naman daw po. Nag-action din po agad ako. Nagpunta agad po ako ng barangay namin. Tapos nag-blatter ako ng rosaryo. Makailang araw yung amin pong isinalaysay niya doon lahat na katotohanan. Siguro mga ilang araw lang yun. Nabaligtad na po Ay di lumalabas din po akong kaya naman doon sa... Sino po ang pumupunta doon para baligtarin sila? Mismo? Sininya rin. Siya na rin po nagbaligtad. Di umamin po siya doon na ang tatay nga po yung gumagalaw sa kanya. O nung may magtanong uli sa kanya dito, hindi naman ho yun ang itinuturo. Paano naman po yung isinalaysay na niya doon sa Rosario?
Grabe. Pero kayo po bang magkapatid po? Ni isang beses po ba nakausap niyo po ba ang tatay niyo tungkol dito? Siguro nung kami, mga sanggol pa. Yun yung huli niyo pag-uusap. Pero itong Malamang. Ito, namatay po ang inay. Baka nung araw lang po yung kami talagang simulat sa pulhoy ako yung kinakasuklaban ko ang aking magulang. dahil sa nangyari ngayon sa kapatid ninyo. Pero may tanong din po kasi ang lahat na bakit daw po parang subukan yung kumbinsihin ang tatay niyo. Eh, hindi ko po Kausapin alam ang aking niyo. magagawa. Eh ganun. Mahirap na. Kasi naman po, tapos tumanggi din. Hindi wala rin po magagawa ang anak. Pag ayaw din naman ho. Tsaka hindi rin naman ho aamin ang isang tao kung talagang ginawa niya yon at tinanong niya siya kung totoo. Hindi siya aamin ng kasalanan niya. Siyempre, itatanggi niya po yun para siya maging safe. Di ba, tinanong yung kapatid ko noong unang punta nung araw niyo doon. Lahat ng binitawan niyang salita, walang katotohanan. Alam po yan. Lahat. Alam po Wala yun po naman ako Napanood ko na lang po kayo. Kung nagato, sisibad ako doon. Pagsasatampigahin ko yun doon sa harap ng camera niya. Di okay. Totoo kasi siyempre panganay po siya. Siya po ang magsisweldo Ang magiging ko na lang ko sa tatay ko, ang magiging desisyon ko, bitay at nang wag nang pamarisan. Yun lang. Kasi nga naman, gagayahin pa ng iba. May Tsaka anak din hindi po. Totoo lang lang. kasi sa kanila yun. Oo. Sa paligid. Masama kasing itsura yun. May mga babae din doon. Ano na lang sasabi ng ibang tao? Sila magkakamag-anak, nagagayunan. Siyempre, sa amin naman, nakikita namin, naririnig namin sa mga kamag-anak na gayon, sino ka naman po yung kapatid niya. Siyempre, para sa amin, masakit din po yung naririnig namin na gayon. Kaya kahit di tahimik na lang po kami. Kasi wala kaming choice, wala kaming magawa kasi tinulungan namin sila ang tumanggi. Tapos kami pang masamahong, yun po mahirap sa kanila. Tapos sila biglang magre-react na kami hindi natulong. Kahit sino nagsabi po, tinulungan ho namin sila wala kang Ano naman kakayaw. nila ang tunay? Saka nakatungo naman ang Diyos. Tapos gagamitin pa ho niya ang Diyos. Ay kung nakaimik na ho ang Diyos, Ay baka, nasipa. hindi, baka ito'y umulan kahit tag-araw. dahil sa lagi kasi niyang nung ano yun sinasama sa bawat salita niya. Nakaw. Wala pa hong anak, iniampon na namin hanggang sa naging May tatlo. nakwento pa nga sa akin si ate niya na sinubukan niyo daw sana siyang itakas. Totoo yun? Hindi po. Ba't naman po itatakas na Hindi, rin? parang mailayo dun sa tatay niya. Yung nung nanggaling po kami ng Rosario. Oh, kami po Kinakausap yung ko team po niya. ng sarili niya. Totoo Bago yun. kayo dumating. Totoo yun. Ayaw po niya eh. Okay. Dapat i-ano namin siya sa Haven. Tapos kako yung dito na siya titira sa akin. Oh, yun Oo, yun. yung sinabi niya rin. Ayaw din po. Napag-usapan sinabi na po niya sa akin. Oo. Dahil asawa ko po siya. Pumayag naman po ako. Sige, sino ka naman yung kapatid mo? Ang sa akin lang, kung aampunin mo, paninindigan niya na hindi na siya aalis dito. Kasi patitirahin ho namin siya. Mga ilang araw, aalis na naman po siya. Sabi ko, Ay, para mapapatira kita kumakasipin sa ka atin. naman. Mapapakain kita. Pero hindi ko may isigurado sa iyo na mapapag-aral ko ang anak mo dahil Kasi tatlo din ang po aking amin, napasok. Tama may PWD po. Pero yung pagkain, wag mong iisipin. Yung palang mga kabayan pag kup-kup nila, lalo na si ate. Di ba hindi lahat ng ng misis pumapayag sa mga ganyan na sitwasyon, pero siya payag siya. Kaya malaking bagay sana yung kaso si ate niya ngayong umaayaw. Hindi ko alam kung sa tingin niyo po ba, kuya, ano po yung nangyayari kay ate niya? Nagugustuhan niya na ba ito nangyayari o wala siyang choice dahil tinatakot? Yun ay gusto rin niya. Gusto rin po niya. Kasi kung talagang ayaw niya, kahit pa kanino, magsusumbong po Tama. siya. Sa inyo po, di ba, maghaharap-harap kayo, automatic po yun. Kung talagang ayaw niya, sasabihin niya ng buong buo sa inyo. Para Ay ganun kakapal ng mga malaman. pagmumukha ng mga tarantadong yan magsalita sa harap camera ng gaya. na gayon. Puro naman kasi nung alinan. Dapat hindi po siya ganun kasi sino ka naman yung kapatid niya natulong sa kanya. Natanggal nga po ako sa trabaho at yan nga pong kapatid ko ang inuna ko. Ay, gano'n? Tinanggal ako sa trabaho. Sa point na gano'n? Oh, nung kami Nung huli po, Nung Pagkakasikaso niyo? kasi kaso ko po, natanggal po ako sa tinanggal trabaho. po siya. balikan kasi siya doon eh. Tapos sasabihin niya ngayon diyan sa camera, wala na itulong yung mga kapatid. Gago kayo, mag-aama kayo, tinamaan kayo ng kulog. Kaya din, alam niyo guys, kaya din kami nagtatanong sa sarili namin, ano kaya yung ginawa ng mga kapatid ni ate niya para naman sa kanya. So ngayon, malilinawan tayo lahat na... Lalo ho pag wala mga pansahing, di takbo sa mga are. Oo, kasi sila lang nasa likod. Ano po Wala sabi, ibang hindi daw ho pupuntahan. nakakatulong. Hindi kasarap. Tapos nung minsan nag-chat nga ako, nahingi ng bigas sa akin. Oh, nagdala siya Oo, mga. nagdala po siya. Kahit ganun kalay. Opo. Dinala ko po. Ka pa dun. Tapos Oh. nung huli, nanghingi uli. Ari man po walang trabaho, pinagbilin sa akin. Pinag-grocery ko pa po sa Rosario. Ay, sagot hindi ako pupunta dyan. Ipakabaong mo na lang. Sagot sa kanyang kuya. Kaya pinagalit.
Sabi ko siya, kung gaya ng gaya, ay huwag na siya ngayon ng tulong sa amin. Paligayon din lang. Mahirap yung kanyang yun. Sabi niya nga yun. Siya na kami na tumulong kami paggagawa niya na. lang daw. Pakabaong na lang. Tilindi ang may sabi. Chat siya sa kanya. Kaya, Sabi ko, wag naman ganun, tinulungan ka na nga eh. kaya sino matutuwa sa kanya? Chat wala daw bigas. O ako naman, dinalahan ko ng mga may 5 kilo yata naman. Oo. Tsaka naisip din namin talaga, ina-analyze namin, imposibleng sila kuya na nasa likod ng bahay din ay hindi malapitan, imposible. Tama nga ito. Oo, pati pinsan imposible. Wala na yata akong bahay doon na hindi inutangan. Totoo naman Sana eh. naman yung Bago sasabihin wala nakatulong. Kasi nung alinan. Hindi pa nga nalakas ang bagyo, nasa terrace na namin. Pinapapasok namin siya sa loob. Kahit pagkain, kumakain sila doon. Talagang isinin niya kasi siya yung nag-aayos sa kanila bago yung ama niya nandun, nakayup-yup nila, alamig, ayaw lumabas. Kaya sabi, talagang... Kaya pala nung isang araw, nung pumunta kami doon, nakakabigay lang namin ng pera. Pagtanong ko sa kanila anong ulam, sabi nila wala. Tapos may nag-message agad sa akin pag-upload ko ng video, nakasabay daw niya yung bumili sa palengke ng mga isda, iba't iba daw ng mga pagkain. Kaya, Pulutan lang. grabe. Kaya po kung mas maganda doon. Ang akala mo may pabay, mamaya ka ha. Ang maipayo ko lang po doon sa inyo ay yung kaya paano natin mawawakasan. Yun din yung gusto naming... Yun din po ang gusto ko mangyari. Ako nga inip na. Kasi solusyon din talagang gusto namin eh. Pati kami din, sobrang naiinip kami talaga ng... Talaga kaming Sobra kaming naiinip talaga kasi... Oo. Pero kayong magkapatid, kung sakali man na dumating sa punto na mailagay yung tatay niyo sa dapat na paglagay niya sa... Yung, siyempre pananagutan niya yung mga nangyari. Bukal sa loob niya yun. Sa akin po, bukal na bukal. Umaapaw pa sa tuwa. Kasi nga, mali pa rin. Ayan, Ngayon ako, sobrang maling-mali. sobra pong maling-mali. Hindi ko nakampi kahit kanino, basta mali. Tama yun. Diba? Nandun naman yung pasasalamat natin dahil sa magulang natin nandito tayo. Pero yung nagawang mali, kailangan idaan sa batas yun. Diba? Mali ay mali, Pero po yung kailangan pagiging bayaran. ama ko sa kanya, hindi ko nakakalimutan. Hindi ako magiging tao, hindi gawa niya. Tama naman. Pero mali siya ay Oo, hindi ko kailangan sa panagutan. pananagutan Kasi talaga. kahit kayo siguro na nakagawa ng mali, tatanggapin nyo kung bibigyan kayo ng kaparusahan, di ba? Oo. Kahit, kasi may batas tayong sinusunod sa Pilipinas, kaya dapat, kung nagkamali, panagutan mo yun. So, ibig sabihin po, kung kinakailangan po ba namin ng tulong ninyo na hindi naman kayo maaabalat, hindi na mauulit yung natanggal si Kuya sa trabaho, at nandito naman kami, matutulungan nyo po kami. Opo. Willing po kayo? Tutulong ko kami hanggang dulo. Sige po. So, mga bayan, may approval ng pamilya dahil sila po ang higit na kailangan may ano dito, may consent dito sa kung ano man yung gagawin. Kasi sasabihin na namin na kami po ni ate ay nakipag-usap na sa kinauukulan. Magkaroon pa tayo ng second option. Hindi lang tayo nag-aantay doon sa inaantay natin. Kasi ang hirap kapag ka nag-aantay tayo ng ganun, di ba? Paano kung 1 buwan, 3 buwan pa dumating? Ang tagal, di ba? Marami pang pwedeng mangyari kasi alam niyo naman, di ba kuya, na may pamangkin po kayo doon na maliit. Yun na nga po Di ba? Tapos yung bata, yung lalaki, nagsabi talaga siya na malaki na daw yun siya ng nanay niya, ginagamit pa rin. Yun mismo. Ibig sabihin, bata. Yung panganay. Sinabi niya yun. ibig sabihin, nakikita nung bata yung Nakikita ginagawa. niya talaga. Ay, May space kasi. Alam mo, kuya, tuwing gabi ako halos hindi ako makatulog. Yun ang laman ng isip ko. Minsan nga ako kami nagtatalo na rin. Gawa nga noon. Talagang gustong-gusto ko kung Ay, sabi ko, Masolusyonan. talagang hindi ano ko mo kayang sikmurain. Samaan mo yung ama mo. Dahil naawa ko doon sa kapatid ko. Sabi ko, samaan mo yung ama mo. Ay, ikaw din ang kawawa. Kaya nga. O, ikaw mawawala ng trabaho, hindi makikita ang pamilya. Ay, ayaw mo na ipagsabatas mo na lang. Nagkakaroon naman ng bakanting oras. Kailangan lang talaga i-inform ko. Ano po ako? Kakat ako sa akin. Okay, sige po. So, si Kuya naman, malinaw na po sa amin, nasabi na naman na ni Kuya na hindi totoong hindi sa inyo nakakalapit din, ano? Dahil nagtataka din ng tao na kayo ay nandun lang sa likod, tapos hindi daw sinasabi lang wala kang tulong. So, yun ay malinaw na sa amin na talagang nakakalapit sa inyo, ano? Sa inyo mag-asawa. Opo. Tsaka simula't simula, kayo din yung nagtulong dun sa para mailayo. Opo. Lahat, ibig sabihin lahat na nandito po sa harap namin, lahat sila kumikilos para sa kapatid nila, sa pinsan nila. O sa, ano bang tawag niyo po kaya ninyo? Hipag. Sa hipag. Lahat sila kumikilos, di ba? So, ibig sabihin, isang tanong na lang po.
nung po bang kayo ay magkakasama pa nila Ate Ninya, kamusta po yung relationship nyo bilang magkakapatid? Awa ng Diyos po kami, siguro nakain po kami ng isang beses sa loob ng 3 araw. Puro Isang beses? gutom din lang ako ngayon, nandiyan po ang kapatid ko. Hala, dahil si tatay nga yung trabaho. At napakatamad hanggang ngayon po, simulat sa ron. Grabe naman yun. O nakaranas po kami natulog, hindi kami nakain. Lahat kayo? Dadating yung aming tatay, lasing na. Mga edad nun, mga sinlaki kayo ninyo, mas malaki. Malaki po ng kaon, lalaki man po dun hindi to kuwan. Sila na po Wala pa silang naghahanap buhay. Kami na po ang bamuhay ng aming sarili, pati po siya binuhay na namin. Nung araw laan na yun, pero ngayon hindi na. Nung araw pa lang na... Maliliit pa sila. Grabe, parang ang hirap imaginein guys na may tatay palang ganun ano. Kasi doon pa lang dapat magtampo na sila doon pa lang dapat magalit na sila na yung tatay na dapat nagbubuhay sa kanila. Aha. Baligtad sila na yung nagbubuhay. So doon pa lang yung responsibilidad ng tatay. Kiss na kaagad doon Tapos Mali sasabihin na nila, kaagad walang tumulong sa kanila. Paano naman yung itinulong? Doon pa lang, bata pa lang kayo, tumutulong na kayo. Opo. Oh. Di ba? Hindi lang ngayon, noon pa. Noon pa Matagal ng panahon. Para magwakas na ang kanyang kasamaan. Nang hindi na pamarisa ng iba. Tsaka nang hindi na maano yung iba pang mga bata. Kasi hindi ka pipiho No. Dahil yung mga batang babae doon, marami pang batang babae doon. Oh, mga pinsan ko ho. Mga pamangkin, Oo, apo sa pamangkin. Kung kami nga, nung kapatid ko, nag-attempt siya dati, how much pa rin yung mga bata pa na marami doon sa atin. Yun ang inaano namin. Sila Ate Ninya kasi, yung ino-offer namin sa kanya, medyo malayo. Naisip ko din kasi na hindi niya, baka pag walang mag-guide sa kanya, baka hindi niya rin kaya. Kasi sa Seriaya yung lupa. Layo. Ang layo. Wala naman po siyang Wala siyang kamag-anak doon. Matutulungan niyo po kaya kami kung saan siya pwedeng mapatayuan. Malapit. Kung sakali man na yung may tingin-tingin man lang. Ay, sa akin pong bilang kapatid, kahit ako sinabihan niya ng mga gayong bagay, hindi ko pa rin siya pababayaan dahil kapatid ko ho yun. Gayon na nga, pababayaan mo pa. Opo, tama. Sa akin po lampasan sa tenga ko yung sinabi niyang ipakabaong ba nang sabi? Ipakabaong, lampasan ako yun sa akin. Pero yung ginawa ng magulang ko, yung tatay ko sa kanya, yun ang hindi ko makakalimutan. Kung sakali man na gano'n na yung mailagay na natin sa tama, sa inyo pwede ba? Opo. Sabi niya po, doon sa likod namin. Pwedeng Kasi patirikan? sinabi ko naman po talaga yun, pwede siya doon, wala lang talaga ang tatay. Yun. Yun po ang tama sinasabi ko sa kay Ninya din. Kasi pumunta sa akin ng isang araw, hinahanap kuya niya, wala, nasa trabaho. Sabi ko, Ninya, paano yun? Kung ikaw lang ang gusto, hindi kasama ang tatay. Tinanong ko talaga siya Sabi ko, ako papayag ako pero ayaw ko lang na kasama mo. Kasama, hindi talaga. Kasi para na natin kinumsinti yun. Kahit maliit lang. Oo, gayon nga, gayon na. Hindi yung sakto lang sila. Titigil yun. Para din naman ang aking mag-anak. puso. Aray mo aking gayon lang, hindi kalaki wala na. Sakto lang silang mag-anak. Huwag lang doon sa napakalayo. Siyempre, Mahirap kaya naman lupa nila, kuya, na pinaghirapan din naman nila yung may pundar. Tapos kung okipahan mo lahat yun, di pa nakakaano naman yun. Yung sakto yung silang Sila lang mag-ano. At least may malapit na kamag-anak. May Andun lang titig. kayo, di ba? So may gusto pa po kayong sabihin? Ako po. Sige po. Kami po ay nagpapasalamat din po sa inyo kasi kami pinagpipray talaga namin na nawa na may makatulong at bilang kami po kasi ayaw namin na patuloy na ginagawa nila yan. Kaya sabi nga nito, siguro siyang pinadala ni Lord para matapos na yun. Kasi ang sa amin po kasi tulad yan, may anak na babae. Ang iniiwas din namin, baka siya na naman. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo at siguro kayo po ang way ni Lord na ginamit kayo upang na matuldukan na po yan. May naniniwala kasi sa amin na baka kami yung ginawang way para yun na lang pinanghahawakan naming dalawa ng kasama ko na tutuloy natin kasi may umaasa na sa atin na baka tayo yung way. Ang hirap namang, kumbaga parang baliin natin yung sa tingin nilang padala na nigad na way para matapos na yun. Kaya kahit minsan natatakot kami, sige lang, tayo, Diyos na lang bahala. Kaya yun, salamat din po sa inyo kasi naglaan kayo ng oras sa amin ngayon na makausap po namin kayo. Kasi alam ko si Kuya may trabaho pa, kayo busy din kayong tao, si ate ganun din, pare-pares kayo, pero nandito kayo ngayon sa harap namin. Kaya salamat po sa inyo. Yun, sana matapos na, yun lang yung hiling namin din talaga. Yun Kasi din lang pong hiling ko, sana magwakas na. ayaw kong uuwi kami ng Bicol na walang nangyari sa pinuntahan namin. Sana
umamin na ho ng tuluyan si Nia. Kaya nga po. Para Ano, mahirap din po, hindi. Sa lahat na po sasabihin nun sa inyo, Baka walang sino pang ituro, mahirap yun. mahirap po yung Kasi ganun. yun talaga, tinuturuan ng Tito Tony. Sasabihin. Kasi Kung ano hindi mo yung masasabi sinabi yung sa'yo, bata, pag kinausap yun ng tatay na anuhan na agad, kaya nung itwist. Kung ano yung sinabi niya, parang kung anong sinabi ko, sasabihin mo. uulitin niya lang. So kahapon nga sinusubukan na, nung isang araw pa, sinusubukan kong makumbinsi, baka sakali makumbinsi ko si ate niya. Pero sa tuwing uuwi na kami, biglang nagiging resulta ay kabaligtaran talaga. Ayaw daw ni tatay, wala daw, si ate niya daw hindi pwedeng mapunta sa iba, sa kanya lang. Hapon nagiinom kasi yun eh. Dating araw-araw namin. po. Araw-araw yun. Kaya kami nagagalit. Kaya pala umalis kahapon nang dumating ka. Yun, nandun, nagiinom ulit sa tito namin. Lalo na pag umiinom, di ba? Iba yung magagawa minsan kapag ano, wala sa wisyo. Best friend niya. Okay, so sige, mga bayan ko, maraming salamat ulit sa lahat ng sumubaybay sa kwento ng buhay nila at niya ngayon. Para din po ito sa kalinawan sa lahat, kaya din po namin itong ginawa. Para nang sa ganun, hindi naman po kayo nakakapagbitaw ng hindi magagandang salita sa mga kamag-anak na napaniwala doon sa sinabi nila Tatay Tony na wala silang anumang tulong na natatanggap sa mga kapatid. Kasi masakit po yun sa kapamilya kung alam nila sa sarili nilang ginawa nila lahat para makatulong, tapos ang maririnig mo ay ganun lang, di ba? Kaya lahat pong sinabi ng kapatid ko at ama ko, wala po yung katotohanan. Opo. At saka, hindi lang po sila, ang dami po nila. Dadalawa lang po yung nagsasabi na si ate niya at si Tatay Tony. Pero wag natin masyadong sisihin, kagaya sabi ko sa ate niya, kasi namamanipulate nga siya ni Tatay. Mamanipulate siya. So wag natin siya masyadong sisihin. Kung yung mga handang tumulong, sana ganun pa rin, walang mababago. Kasi kailangan talaga natin niya ng tulong matapos itong gusto nilang mangyari sa tatay nila. Kailangan talaga niya ng tulong, panimula. Diba? At kung sakaling bibigyan natin sila ng negosyo, na anuman, kung anuman yung pwede namang i-guide yan. Nandito ang mga kamag-anak. Pwedeng i-guide yan hanggang sa matutunan. Okay? Para may panimula kasi mahirap naman na asa na lang sa bigay-bigay. Ay, opo. Kailangan matutunan niya na kung paano buhayin yung mga anak niya. Tama. At kung kinakailangan siyang patingin sa psychiatrist, gagawin namin para mas maging maayos yung pag-iisip niya. Para yung mga anak matutukan. Basta mailabas lang din niya yung nasa sinapupunan niya. Okay, salamat ulit mga kuya. Salamat ate. din po kayo. So, God bless po sa lahat at abangan nyo lang yung susunod na episode. God bless po sa lahat.